Okay, so good day everyone. So I'm here to illustrate how to construct a donut chart. Okay? So first we have here a data on the distribution of household by usual manner of kitchen garbage disposal Philippines 2020. Okay, so ang first step na gagawin natin, we have here of course the column for manner tapos yung household. Okay? Kung ilan yung household doing that particular manner of kitchen garbage disposal. So highlight natin yan kasi aayusin natin yung data from highest to lowest. Okay, so pag highlight, click natin yung home, and then punta tayo sa sort and filter, tapos custom sort. And then sort by household from largest to smallest. Ayan, tapos okay. Ayan. Okay, so habang naka-highlight siya, click nyo na yung insert, and then punta kayo dito sa ito. Insert pie or donut chart. Click nyo yan and then punta tayo dito sa donut. Okay, so para mas comfortable tayo gumawa ng graph, gawin natin yung graph in a separate sheet. Okay, so sa taas, click natin yung chart design, tapos itong move chart, and then click natin yung new sheet. Ayan, donut. Okay, so we now have this initially. Okay, so ang first step na gagawin natin is palitan natin yung title. Okay, let's provide a title for our graph. Okay, so dito, kopyahin nyo lang yung title ng table. Okay, so copy. Punta tayo dito sa donut ulit and then paste lang. Ayan. Okay, so since this is a graph, palitan natin yung table ng figure. Ayan. Tapos para balansado, yan. Baba natin Philippines. Ayan. So initially, we have this. Okay? Ngayon, lagyan natin ng data label. Tanggalin natin tong ano sa baba, itong legend sa baba. So, click nyo lang dito and then dun sa mismong donut, may lalabas dyan na plus sa labas, sa upper right. Okay, click nyo yan and then let's go to data label. So, may mga choices dyan. Click nyo yung arrow. Tapos, ang i-check natin or i-click natin, data call out. Ayan. Ibig sabihin ng data call out, ilalabas lang natin siya. Move nyo lang siya sa labas. Ayan. Okay. Labas nyo lang. Okay, lalabas lang natin. Isa-isa. Ay, okay, sorry. Okay, ulitin lang natin ha. Okay, pag lumabas na yung parang plus sign or yung mga arrow, pwede nyo na siyang i-move. Yan, move nyo siya dyan. Ilabas nyo lang. Labas lang natin siya. Ang maganda dito kasi pag nilabas natin yung data label, naka-point siya kung saang um, category. Ayan, color, yan. Ayan. Okay, so since meron na tayong data label using the data callout, tanggalin na natin itong legend sa baba kasi redundant na siya. Ayan. Okay? Ayan. Tingnan nga natin. Tapos, medyo grayish yung title ng figure. Pwede niyo siyang gawing black. Okay. Okay. So far, okay na. Pero, titinan-tinan nyo na you will notice na yung donut natin medyo payat siya. So, pwede natin siyang i-adjust. Okay. So, yan. Click nyo lang yan dyan. And then, right-click. Tapos, Format Data Series. Okay. Yung donut hole, pwede natin siyang i-adjust sa, let's say, 60. Check lang natin. Ayan. So, pwede na yata yung ganyan. Okay, and then, ayan, okay na yan ang ganyan. Para hindi naman siya, kasi bakit hindi masyadong mataba? Kasi lalagyan natin ng data dito sa gitna. Okay? Ayan, so given that, okay, so ano yung pwede natin ilagay ng data sa gitna? Pwede natin ilagay dyan yung um, pinakamarami na manner, okay, which is this one, pick up by garbage truck, which is 51%. Okay, bakit natin kanina in-arrange from highest to lowest? Kasi ang rule natin pag gumagawa tayo ng pie chart, or ng donut chart, yun from 12 o'clock moving clockwise, dapat it should be yung largest, paliit siya.
So, you notice na nagsimula tayo sa pinakamalaki, moving clockwise, 51%, 16% burning, 10% dumping, and so on and so forth. Okay? Palaging ganun ang rule natin. Okay, lagay natin yung source kasi hindi tayo yung nag-collect ng data. Kinuha lang natin siya sa isang institution. Or kung hindi man, yung source, yung note, pwede natin ilagay yung note or yung source. So, lagay natin to sa baba. Okay. Okay, so copy lang natin. Okay, so since may note tayo tapos may source, pwede kayong pumili kung alin doon ang papakita niya sa baba. Kasi kung ilagay pa natin yung source, baka crowded na siya. Pwede nyo ilagay yan sa labas na lang ng graph natin, yung source. Okay, so insert, text box. Okay, lagay natin dito sa baba. Tapos space niya lang. Ayan. Tapos move natin downwards. Okay, so medyo crowded siya, no? Okay, sige. Okay, ayan. Tapos, ayan. So, adjust na lang natin para lumabas lahat. Again, yung source, pwede nyo siyang ilagay sa outside the chart na lang. Ayan. Okay? So, what else? Ayan. Anong ilalagay natin dito sa gitna? Yun nga ang pinaka-highlight dun sa result. Okay, so I'll just show you yung result na dito kasi meron na tayo, initially may result na tayo niyan. Pakita ko na lang. Ah, okay, wait lang. Wala pala tayo. Okay, anyway. Ayan. Sige, lagay tuloy natin. 51%. Okay, so insert. Tapos yan. Okay, dito natin lagay sa gitna. So, lagyan natin 51% of the garbage is disposed. Wait lang. Yan lang. Okay, so lagay natin dito sa gitna is, yes, pagandahin na lang natin para mabigyan ng emphasis yun largest proportion. Okay, center natin to in 51, pwede natin gawing ibang color. Ayan. Or gawin na lang natin blue. Tapos, ayan. Okay? Sige. Higit na lang natin ng konti. Ayan. So, balikan natin yung chart. Okay, so that's it. Okay, so bigyan natin ng M. Kasi sabi natin sa donut chart, yung nasa gitna, hindi natin siya papabayaan na blanco. So kung ano man yung gusto nyo ilagay dyan, highlights of the result of the graph, then you can put it there. Okay? Ayan. So we now have our donut chart. Okay, so that's it. So thank you for listening.